ko lang sa inyo 'no, alam niyo ba guys, may ano ako dun, may lupa talaga ako dun sa bukid namin. Pero ayun guys, yung mga tanim doon is, meron siyang ano, saging, konti lang saging at saka meron din ano, mga lubi, konti lang pero hindi namumunga pa yung mga lubi guys. So ito guys, dati ay pinatanim namin ng mani. So ipakita ko sa inyo yung video guys. Ayan. Ayan guys, yung pagtanim namin ng mani, ganyan guys. Sobra guys, ang dami guys. Yung na-bless ako sa mani na yan. Pero hindi namin alam nung time na yun is timing naman. Wrong timing talaga guys. No? Yan ang kasabihan guys na hindi mo talaga alam yung kapalaran mo sa mundo. So yun guys, yung time na yun guys, yung may papa ko na-admit siya sa ano, sa hospital. So ito guys, na-admit yan si Papa sa hospital guys. So timing yun, nagpa-harvest kami ng mani guys. Nawa talaga ako. Ayan guys, sobra pala nahihirapan pala si Papa dyan. Habang nag-harvest siya sa mani namin, nahihirapan talaga siya guys. Sobrang sakit daw yung ano niya, yung tiyan niya. Akala namin normal lang kasi matagal na yan naramdaman ni Papa guys, yung naramdaman niya. So binabaliwala lang namin. At saka yan, papa ko guys, matigas din yung ulo. Kahit sinasabi namin na magpa-check up siya sa ano, magpa-check up siya para malaman namin kung ano talaga ang totoong dahilan. Bakit sumasakit yung tiyan niya. Hindi talaga, ayaw niya talaga guys, magpa-check up talaga guys. So ayan guys. And then guys, nung how many years, 10 years niya yan dinadala guys. Kasi before, sumasakit yung tiyan niya. After 1 days, 2 days, nawawala guys. Yung sakit niya, tiyan niya. So, baliwala lang. And then ngayon guys, lumala talaga nung 2024. Yun guys, hindi ko na alala yung pizza na admit siya sa ospital. Lumala talaga yung sakit ng tiyan niya guys. Kaya ayun, dinala namin sa ospital. O ayun, ang finding, naoperahan siya sa doktor. So, naoperahan sa doktor yung tiyan niya guys. Hanggang yung parang dito hanggang dito na. Ang haba ng ano, yung naoperahan sa tiyan niya. So, ayun guys, naoperahan sa tiyan niya. Naoperahan siya. So, ayun nakita doon is acute ulcer siya. So, ayun, may pinutol na sa kanya ng tinae. Tinae niya. Ganyan kataas, kahaba yung pinutol na tinae sa kanya. So, ayun guys. And then, pagkatapos ng opera na yun guys, so after siguro mga almost 1 week siya sa hospital. So, dinala siya ni mama dito sa bahay. And then, pagkatapos na niya, dinala siya dito sa bahay guys. So, kumain siya ng lansones. Tapos, pero ang sabi ng doktor is bawal sa kanya yung hindi bawal sa kanya yung kamuti. So, ayun guys, marami ako nung time na yun, marami akong kamuti galing sa bukid dinala ni mama. And then, pinakain ko siya ng kamuti. Okay naman, walang reaction yung yung tiyan niya. Nung time na yun, kumain siya ng lansones. Dalawa sila ng anak ko na lalaki. Oh my God guys, ayun, nag-attack talaga yung yung sakit ng tiyan niya, guys. Nagsusuka siya, sumasakit yung tiyan niya, hindi na daw siya nakahinga. Ganun, takot na ako, guys. So, ayun. Walang sabi-sabi, guys. Dinala ko siya balik sa hospital. Yun talaga ang worst sa buhay ko, guys. Yung time na yung 2024 na na-admit talaga si Papa, guys. So, ayun, guys, na-admit. Binalik ko siya sa hospital, guys. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. I'm not a doctor, diba? Achar. Hindi ako doktor guys, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi naoperahan, bago siyang naoperahan. So takot ako. So ayun guys, binalik ko siya sa hospital. Pagbalik ko dun sa hospital guys, ang tagal ng yung proseso sa amin guys. Sa emergency hospital sa Sarangani province guys. Ang tagal guys, muntik kami hindi maasikasuhan kasi nga wala yung doktor niya. So yung nagmakaawa ako sa nurse station, sabi ko na asikasuhin niyo yung papa ko kasi hindi niya na kaya yung sakit ng tiyan niya. Masakit daw talaga yung tiyan niya. So tinanong ako, bakit anong dahilan? So yun guys, sinabi ko guys na kumain siya, may kinain siya kaya yun sumakit yung tiyan niya.
So ayun guys, binigyan kami ng referral na parang i-admitted na lang si Papa. So ayun guys, pina-admit ko naman. So ayun guys, yung palang yung sa isip ko talaga guys. Sabi ko, Lord, sabi ko, kaya ko ba 'to? Yung parang nakakabaliw guys, kaya ko ba 'to yung wala kaming pera. Kasi bago lang lumabas si Papa sa ospital, naubos yung pera namin. Tapos yung ano namin, yung halin na binta namin sa money namin guys, nauubos sa mga ano namin, sa mga proseso namin. Tapos yung mga kailangan din namin sa bahay. Siyempre, yung mga pagkain namin dito, allowance. So, ayun guys, naubos talaga. So, wala talaga akong magawa guys. Sabi ko, anong gagawin ko? Tapos, ang sabi ng nurse station sa akin na, ma'am, pag i-admit yun yung papa mo, sabi niya sa akin ay hindi daw makover sa PhilHealth. Kasi nga, yung PhilHealth niya is na-cover na yung una na admitted niya. So, ayun guys, sabi ko, ano gagawin ko? Sabi niya, kailangan daw ito ng pera. Malaki daw ang magagasto ko. So, sinabihan ko yung nurse, sabi ko, bahala na kung ano ba talaga dyan. Sabi ko, bahala na kung magbabayad kami. Basta importante magaling yung papa ko. May admit ito. Sabi niya, kayo na bahala, ma'am. So, ayun, binigyan ako ng form na admitted. So, ayun, inano ko guys, nag-fill up ako doon. So, ayun, pag fill up ko guys, na-admit na yung, matagal pa na asikaso yung papa ko guys, i-admit siya guys. So, din, ganoon guys, pag-admit guys, siguro mga 7 p.m. kami na asikaso at dinala doon sa taas. Pagdating namin dyan sa hospital, aga talaga kami guys, siguro mga 9 a.m. Tapos, dinala kami doon sa taas is 7 p.m. So, yan katagal guys. Kasi ang tagal nila na inaasikaso kami dyan guys. So, ganyan talaga yan guys. Ganyan talaga ang hospital na guys, na government. So, minsan, palakasan din dyan. So, ayun guys. And then, yung doon guys, naawa din. Pag-admit ng papa ko guys, ayun, naawa, siguro, basta naawa talaga yung Panginoon talaga siguro sa amin guys. So, ayun guys, sobrang saya ko guys. Ano ko na si papa, yung gumaling na yun si papa guys. Kasi, yung niya, in-inject siya ng mga gamot na 5 ka piraso na injection guys sa kanya para maano siya, pain reliever o ano pa dun, basta marami pa dun. And then guys, pagkatapos nung na yun, yung injection na yun guys, mga after ilang days, siguro 3 days lang kami sa hospital guys. So ayun guys, okay na si papa, tapos binigyan siya ng mga gamot, may mga resita din ng mga gamot sa labas, buti naman may cash on hand ako na konti. So nagbili ako guys ng mga gamot sa labas, yung gastric ulcer, yun kaya sumakit yung tiyan niya. So ayun, pinainom din sa kanya. So ayun guys, after 3 days guys, lumabas na kami sa hospital. And then nag-asikaso ako ng payment namin sa hospital. So ang billing namin. So ayun guys, iniisip ko talaga guys, kasi sabi nila hindi daw cover sa PhilHealth. So ayun guys, pagpunta ko doon sa ako mismo nag-asikaso guys. So yung pag-asikaso ko sa PhilHealth ni Papa, nagpunta ako doon sa PhilHealth. So ang sabi ng PhilHealth sa akin is revealing lang. So ayun, sabi ko, salamat kung revealing. So ayun guys, inasikaso ko yung ibang mga requirements. So pagpasa ko sa ibang requirements guys, at saka yung ID ko at ID ni Papa o ano ba dyan. So ayun guys, pag-check ko guys, sabi niya na, okay na po ma'am, pag-check ko guys, zero balance talaga kami. Sobrang thankful talaga ako guys na zero balance talaga kami. So kaya yan guys, sobrang thankful ako talaga sa God na ganun talaga. So ayun, after that guys, na talaga kami na be careful na lang si Papa sa lahat ng kinakain niya kasi mahirap na. So ayun guys, naawa naman ng Panginoon guys na si Papa okay naman siya ngayon at nasa bukid siya guys. Pero ina-advise namin siya na huwag siya masyadong maggalaw-galaw kasi bawal pa, at saka bawal sa kanya maggalaw sa farm niya guys, kasi medyo matigas din yung ulo yan, kasi ayaw niya makita yung farm niya na yung guys, yung
hindi malinis. So kaya guys, minsan hindi maiwasan sa kanya. So kaya yan, kailangan talaga ng ano, ng titingnan talaga siya ng mabuti kasi baka mahirap na guys. So ayan guys, share ko lang sa inyo yung buhay ko ng sa 2024. Sobrang worst din talaga. So sana this 2025, maswerte ako sa buhay para upang makatulong ako sa mga magulang ko. So kaya yan guys. Kaya guys, gusto ko mag-vlog. Mag baka sakali na mag-grow yung pagba-vlogs ko o ano diyan makatulong ako sa parents ko, makatulong ako sa magulang ko at sa sarili ko din. At sa mga soon, pag ako maka-ano guys, pag ako ang maka-ano sa pagba-vlogs guys, syempre marami din ako matutulungan ng mga tao kasi marami dun sa amin guys na nahihirapan talaga guys. Meron din sa amin doon guys na hindi cover sa purpose. So kaya ayun guys, pag ako magkapera, anuhin ko talaga sila. Anuhin ko yung tutulungan ko talaga sila. In God's will. Sige guys, dito lang. Bye.